Daw, no, since that midaog man, no, isip Miss Cagayan de Oro 2024 ang imong constituent. So, how is it? Kamusta? And pwede ba sa nimo isugid ang imong mga na-develop na, no? O gipaningkamutan o sa may kalabutan na sa drug, war on drugs, and kining problema bahin sa baha. Anyway, one step at a time, and gali naa ang atong Oro Task Force, and we have PNP police station when it comes war on drug. So naanata sa level from 1 to 10, naanata sa mga 6.2%. Ang atong mga Oro Task Force, they went to the targeted area kung asa na adiha ang massive number of what we call red color. Pag red color na, murag lala na nga area, so dito nag-profile ang atong Oro Task Force, and our PNP also have the list of these names nga kung asa it was reported to the office nga CAP, mao ni ang mga listahan. So gina-check na pud nato din kaning mga naa sa listahan sa watch list nga gikan sa PDEA, gikan sa PNP, and also gi-invite nato kini nga mga tawag ini mga tao nga nalulong sa droga. So far continues, and when it comes sa atong flood control, hinay-hinay humana ang katong sa first piece dito sa Lower Bantilis, Bugo, dapit sa Del Monte side nga creek, paingon na ta sa taas kay mao nay pinaka main flooded area kung asa na adiha apektado atong mga kabuguhanon. So we have a total of less than 40 million flood control project sa Barangay Bugo. So, speaking of, back to the war on drugs, so how turong nga usa ka nga gi-imbita sa gawas sa nasud? How is it? Oh, my goodness. We're coming soon, next month. Next month na, mulupad ta, if God willing, perfect atong interview karong 24 for US Embassy. So, the City Council are also approved for us as an ambassador of goodwill dito sa nasod sa Estados Unidos. And naiupat ka mga nasod, mga hospital dito kung unsa ilang strategy about rehabilitation, about counseling sa mga, of course, not just only in drugs, but in some other way of addiction. No, kadi man ta moingon nga may addiction dili pud pasabot gikan sa droga. So there's so many things atong tun-an, atong kwaon dalo nato sa nasod sa Pilipinas, and we're also expect that the government from Maryland will also give a property diri sa Pilipinas nga maka-buy out sila, and they will build a rehabilitation. That's the first time in the history nga usata, God willing, nga ma-approve sa atong tinguha nga matagaan ta nila og rehabilitation. Kaya ako nakita wala gyud rehab sa sakto diri sa Cagayan de Oro kung naaman bayad ta. And Like Silangan. yes, diri pud sa Mother Teresa, no, diya sa Babos Puerto, pero pangit kayo ang kuan, ang facilities kay not really proper. So ako ipagawas akong final projection sa tawag ini sa atong rehab facilities. Naatay dako nga yuta sa Barangay Bugo kung asa diha nato plano itukod ang rehabilitation. And kamulo na pod ang 40 million farm to market route going to that area kung asa itukod nato puhon, God willing. Nagyan na funding nga. Is this sa Hinter Barangay? 40 million sa city. Yeah, that's city. No, that's Kong Rocos Rodriguez national budget. Sa Juan National. But the location is sa Hinter pa sa inyong barangay? Inside Barangay Bugo. Inside Barangay Bugo. Kay naaman tayo 136 hectare, but gimaynusan na sa property ni Saraga, so less than 34 hectares. Asa located siya property? Barangay Bugo. City po. Saan city? Sa Zone 8 na. Sooner or later, mahimo na ng Zone 11. Kay mo, before Alae, Bugo mo na, no? Mambatangan. Mambatangan. Boundary between Bugo and Mambatangan. Wow. So, nindot ang ambience. Yeah. Cool pag yun. Yes. Plateau yes. na diya, plateau, overlooking. Ampo lang ta. And the questioning, Sir Media, about asa ang funded, first thing first, pangayo na to sa Ginoo, and are also coming to the US because if we are funded from international, this is a big help from the people who are under addiction. Hopefully, madayon ang 6 years,
nga sa barangay level nga before elections. Kay 2 years, it's very short. Yes. Di na to ma-realize kay gamay ra gyud ang tuig nga Or 24 else wala months. election na hitabo, no? Kap, with regards to Crime Prevention Week, what cases, aside from drugs, what cases did you encounter within this year? Sa Hugo. Here sa Bugo. Bugat sa ako ang drug addiction. Aside sa flood, kay makalikay man tas tubig. But wala ta kabalukin sa atong kaaway. Tama. Wala ta kabalukin sa ga-deliver kinsa ga career sa shabu, cocaine, marijuanas. Very burden sa ako ang shabu, and that's why we still on drug on war, war on drugs sa sistema karon nga grabe gyud, but we have like less than 600 grams nga na internship sa atong mga PDA, and that's congratulations sa atong mga ga-report, gatawag tungod sa atong mga information sa bay kalye sa Barangay Bugo na makatawag takap na exchange diri, and they're calling also the PDA to do something in their behalf nga muna makuha na nila diretso ang pila ka gramo nga mga shabu nga gasulod diri sa Barangay Bugo. Kap, sa iyong pagkalingkod, wala ba yung mga hulga sa mga kinabuhi, labi na yung mga war on drugs? Nagpasalamat ko. I know the people of Barangay Bugo are very silent, very observant, and as well sa atong mga kaigsunan nga nalulong sa droga. They know our campaign. Dili nato kalaban ang nahimong biktima sa droga. And I know there's so many number of drug lords in Barangay Bugo. Also the career, gabamaligya o gagamit. They love their kapitan. Nakabalo ko, nagrespeto sila sa ilang kapitan o panawagan sa ilang kapitan. Dili nato sila kalaban, pamilya nato sila. Biktima lang sila sa mga suppliers sa shabu na kung asa nahimo silang nakonbinsi. Tungod kay ang shabu, it's easy money. Di ka dali, pwede ka mamilyonaryo on that day. No? And biktima lang ni sila. That's why I call the attention of our Buguanon. And also, the people outside from Barangay Bugo who are being career and sending shabu diri sa Barangay Bugo. So, aside sa threat, no, naalay mga pipila so far, but I still keep negotiating myself in the ambience of devotion. Kay ampo radyo ko, kay everybody, walay tao nga walay threat. Nakita tanan natay threat sa sakit, threat sa panahon, ug uban pa. But Ginoo ray nasayod sa tanan. Kay I always believe sa gingon sa Bible, sa Ephesians chapter 3:20, whatever you think or imagine according to the power worketh in you, bisag pag unsa nato kalabtik sa panguna-una o aktibo sa unsang klase sa pag-amping sa atong kaugalingon. Remember, destiny is greater than our disaster. Mas dako ang giandam sa Ginoo sa unahan kaysa unsay moabot. So I always believe destiny, kung diya ra gyud taman atong kinabuhi, sa atong himuon lang ang unsay maayo, and I'm sure pag madaogon ta. Kap, dito sa we want to know, no, regarding na po, how do you feel na ihatang na yun sa panahon, no, na migimaw ang imong usa ka constituent o nahimo siyang Miss Bugo 2024. How do you feel? I'm so excited, kay gali. dunay migula nga dito sa among pag-cover nga dili kuno taga Bugo. How is it? Unsay imong reaction na ini? No, that's not true, no. Eliza is a working student, and she worked in different places. Her mom and her dad living here, and they're from Bugo, and she's from Bugo. So, in a way, siguro giangkon lang nila tungod kay basin they feel something like uy sayang. Sayang ka, sir. Nabuyan. So, upat ka mo nang-apply diri, na ay tulo ka manager, wa gyud na ako gi-approve, dabi kay giduol man ni si Ma'am Eliza. So I asked her, Ma'am, before I give my support, I asked her double time, are you from Bugo? So she's being honest, and that's only between her and I. So now I saw the 1 to 10, nakita na ko ang 8.8% na she's for Bugo, and that's how her heart for Barangay Bugo. Pag nakita niya ang suporta, na ang atong mga stakeholders di ay ma'am, sir, grabe, dako kayo yung na support yun financially. So di na lang ako i-mention ang amount, but the business people of Barangay Bugo are giving a big, deeper support for our Miss Cagayan de Oro, Eliza Marie Cordova,
she's deserved because nakita nato nga naagid sa iyang shine, no, ang resilience sa iyang gipanubag ug uban pa nga kipakita niya nga she deserved our Miss Cagayan. Dili na mo siya ang kunon nga nidaog siya in the name of Barangay Bugo, but para sa tibuok Cagayan. That's all. Thank you. Message sa kanya, in a brief lang, kay Miss Cagayan de Oro 2024. Yes. Message na po. Miss Cagayan. Ma'am Eliza, she is coming soon. Naami meeting later this afternoon and for her homecoming. Homecoming. So naalay Gamay. dili na ko ipasigarbo nga ako nga preparasyon. But I will bring this to decision this coming Wednesday. Nga munong kanina maniunta siya for flag raising. Kung ayaw sa para dili masunog akong plano. tama. Stay put sa diha ay sa pagpakita sa amo. So rest sa from all the I-welcome siya. businesses. Welcome. I-welcome nato siya, no? Naatay kami nga Victory. motorcade. So Wow. basig naamoy time. Namin na. Wednesday. Kap, how about- Wednesday, Kap? How about the esports? Because you are also the champion. Bugo is the champion of esports gaming in Oh my God. A place of champion, lo ka na. A place of champion. Nakaanak ko ba nga murag Carlos Yulo. Nga duhag yun, no? Na-lose man mi sigala ay dance Oo, festival. Naade ilaan nga mas Oo. kuan pag yun, no? Naigilan ang Ginoo. grabe na ko kalipay, ma'am. Gilaka ko, Grabe. nabilar ko alauna. No, gilaka ko. So mura mag 2 golds nga Carlos Actually, Yulo. sir, actually, Kap, we covered in Ethereum Limited Wow, that time, wala yes. gid ko ato nga time kay Aside So from- yo, jumping. Ako- Para